I'm really much honored, and of course I would like to thank Miss Mayos Gozan Bautista for inviting me here today. Actually, mag-segue na rin po ako. Meron po kaming booth dito sa Noel Bazaar right now because I'll be celebrating my 15th anniversary in show business, and I will be having fan meet po this coming December 13 sa Santa Rosa Multipurpose Complex po where I grew up. So mamaya pupunta po ako doon, kita tayo doon, and sana po masuportahan niyo ako with this event. And of course, we'd like to thank Miss Mayos again, and of course, the whole organizers of Noel Bazaar for having us here today. Hello Kathden fans! Legit ha, nagkita ang tula ng Kathden kanina mga kasambreros. Tapos ang isa sa mga main items din natin ay nagpadala ng orchids or bulaklak si Sir Alden sa Bernardo family at saka foods mga kasambreros. So aalamin natin yan kung yan naman ay legit. Pero ito pinaka-legit talaga mga kasambreros ha. Si Tita Long Gumatay, alam nyo, tawid ba ako lang si Tita Long Gumatay? Diba nung sa Rexona ni Ma'am Catherine, andun siya. Tapos dito na naman sa event ni Sir Alden nga sa Noel Bazaar na kung saan ay binigyan siya ng microphone kanina ng privilege speech mga kasambreros para na rin magpasalamat at saka in-invite siya, and then may ticket booth pala sila doon, no? So nagbenta ng tickets si Sir Alden doon sa kanyang 15th anniversary mga kasambreros sa December 13 nga mga kasambreros. So ginrab na yung opportunity para invite or makapag-inganyo na bumili ng tickets niya para sa kanyang ultimate fan meet mga kasambreros sa Multipurpose Complex sa Santa Rosa, Laguna. So yun, and then nagpasalamat siya. Tapos, yun, talaga nakakatuwa, no? Si Tita Long Gumatay. Talaga natutuwa ako dito sa kanya kasi nakita ko talaga yung pattern ng kanyang lakad na she really supports Kathden mga kasambreros. So, parang sa mga love team, maliban siguro sa Kim Pao, ay yun, nakikita ko talaga na obvious na sinusuportahan niya talaga dito na dalawang individuals, no, na minsan nag-tandem sa pelikula or dalawang beses ay ang Kathden talaga mga kasambreros. Kasi nakita niya talaga yung of course, no, yung kabaitan, and then yung genuineness ng ni Kath mga kasambreros at saka ni Tisoy. So talaga ako'y natutuwa na every time na may main event si Ma'am Catherine sa ribbon cutting niya dati sa Empolo, Manila, sa Rexona na naman, and then sa yung mga spotted lang siya, no, minsan. Tapos yung kay Sir Alden talagang yung sa Tide, tapos ito na naman sa kanyang Noel Bazaar mga kasambreros. Parang alam mo yon, nakakatuwa na isipin na si Tita Long Gumatay ay talagang she really supports, no, kung full support siya sa Kathden, no, knowing na yung ugali, yung character mga kasambreros ng Kathden ay talagang recommendable, very mabait at saka generous mga kasambreros. So yun, talagang salute, no, kaya Tita Long Gumatay na alam mo yun, may edad na si Tita Long Gumatay, pero yung pagka fan niya mga kasambreros ay andun pa din, no. She's really a fanatic of mga artista, especially ng Kathden mga kasambreros na kinakatuwa din natin. Talagang si Tita Long Gumatay, and then may makasama siya, no. Pero si Tita Long Gumatay talaga ang isa sa pinaka-original na fans mga kasambreros ng ni Ma'am Catherine mga kasambreros even during Kathnel days pa, na never tayong naging fan mga kasambreros ng kahit Aldab dati, no. Hindi ko alam, parang hindi ko alam kung may mga kasi, di ba, parang may trip tayo na ito gusto ko, ito hindi ko gusto, ito gusto kong paglaanan ng panahon, ito hindi ko gustong paglaanan ng panahon, ito gusto kong pag-aksaya ng oras, ito hindi ko gusto pag-aksaya ng oras. So di ba may mga ganun tayo mga kasambreros, parang instinct siya at saka penchant, no, sa English vocabulary mga kasambreros. So parang may pagkagusto ka, may pagkahilig ka, at saka may hindi ka pagkagusto. So ganun. So parang ganun din yung nangyari sa akin sa Kathden mga kasambreros. So talagang nakakatuwa itong si Tita Long Gumatay mga kasambreros, no. So talagang nag-effort talaga sila mga kasambreros.
So, yun po. And then ito, so more kuha pa, no? And then, so ito muna, may, sige, more kuha pa, no, ng pictures mga customers dun sa Noel Bazaar, sa may World Trade Center nga mga kasembreros, no? Kasama pala dito sina Jillian Ward, sina Ma'am Carla Abellana, no? Ay andito rin po mga kasembreros na sobrang ganda ni Mama Carla Abellana. So, maraming pictures, maraming videos ang shinare dito mga kasembreros, no? Ni Ma'am Carla Abellana. So, si Ma'am Carla Abellana din mismo ay nag-post ng kanyang pictures and videos sa kanyang Facebook page or Facebook account mga kasembreros. So, nakakatuwa na. Kasi si Ma'am Carla ay ano rin to nahangaan rin Sir Alden, no, when it comes to ugali mga kasembreros. So may pinost din dito ang the latest showbiz PH, no, kina Ma'am Carla at saka si spotted si Sir Alden mga kasembreros na parang may kinakausap sa likod ni Ma'am Carla. Si Ma'am Carla parang manika, parang manika siya na sobrang Masscom din to, no, yung course ni yung degree program ni Carla Abellana ay Mass Communications din po mga kasembreros. So magaling din ito magsalita, no, si Ma'am Carla Abellana. So para rin siyang may hawig kay Ma'am Marian Rivera pag nakatagilid. Tapos yun nga, maputi. Parang Camille Prats na Marian Rivera na parang ganun mga kasembreros. Si Ma'am Carla Abellana, no, sobrang Latina ni Ma'am Carla Abellana mga kasembreros. Tsaka yun nga lang, no, naghiwalay sila ni Tom Rodriguez. Si Tom Rodriguez yata ngayon meron ng sariling pamilya, no, at saka anak mga kasembreros. So talaga napunta tayo kay Carla Abellana. So yun, kasi nandito siya sa video kung kaya na-share ko mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So sila yung nag-lead, no, ng ribbon cutting doon sa Noel Bazaar mga kasembreros. Sina Sir Alden at saka sina Ma'am Carla Abellana. Hindi ko lang kung namamalikmata ako kung kasama kasi si Ma'am Jillian. Oo nga pala, tama, si Ma'am Jillian Ward. Kasi nung kagabi, parang umattend sila ng Gabi ng Lagim ng Kapuso Mo, Jessica Soho mga kasembreros. Yung KMJS, meron pala silang special na movie, no, na parang KMJS the movie. Tapos yung kanilang palabas or ang ginawang palabas or movie ay Gabi ng Lagim, so katatakutan mga kasembreros. Tapos yung Jillian Ward, nakapula rin siya kagabi So ito siya naman ay siguro red and white yung color themes or motifs ng mga kasembreros, no, ng Noel Bazaar. So hindi ko lang kung silang tatlo lang yung pumunta dito sa Noel Bazaar mga kasembreros, no, sa grand opening. So hanggang November 30 po ang Noel Bazaar mga kasembreros. So sa mga gustong pumunta sa World Trade Center ay libreng-libre po kayo doon. So kapag may pera, bumili. Kapag wala ay alam niyo ang gagawin, window shopping. No? So ang walang katapusang window shopping mga kasembreros. So ayun po. And then ito, next item natin mga kasembreros. Yung Cebuana ni Sir Alden, no, meron silang parang promo ulit. Magkakaroon sila ng Black Friday sale sa November 25 hanggang 30 mga kasembreros. So parang gold rush sale siya na magsisimula sa Friday. Hindi magsisimula sa Friday. So nagsimula na siya kahapon kasi 25 from November 25 to November 30. 2025. So 5% off sa lahat ng jewelry items mga kasembreros. So kung gusto mo na mga alahas ay meron kang makaka-avail ka ng 5% off mga kasembreros sa mga jewelry items. So dito nga si Sir Alden ay nag-invite siya ng mga customers, no, na pwedeng at gustong bumili. So sabi niya mga kasibuana, Cebuana's amazing talaga ang mga discounts dito, something like that mga kasembreros. So gold rush sale. So may mga taong ganoon, no, mahilig sila sa alahas mga kasembreros. So investment din kasi si Mami Min ay mahilig din siya sa alahas.
kung kaya meron silang V-jewelry mga kasembreros. So na kung saan ay alahas, no, mga jewelry yung kanilang binebenta. So it's a form of business na rin talaga mga kasembreros. Tapos ito, next item natin mga kasembreros. So yung Casino Plus ni Sir Alden. So kaliwat kanan, no, yung mga tawag dito, yung mga promo, mga sale mga kasembreros. So magkakaroon pala siya ng laro, no, si Sir Alden mga kasembreros, na color game na parati nilang ginagawa ito sa Casino Plus. Sa color game mga kasembreros, no, na merong ultimate jackpot. Sa December 5 naman ito mga kasembreros, 8 p.m. So gabi ito mga kasembreros, 8 p.m. Yung kanilang premyo ay up to 100 million ultimate 100 million pesos ultimate jackpot mga kasembreros. So may chance din kayo manalo ng 10,000 peso game credit sa lucky game draw. At marami pang giveaways mga kasembreros, no? So don't miss the fun. So 8 p.m. Ewan ko kung meron channel sila na inaano, pero i-update ko po kayo mga kasembreros. So kaliwat kanan yung kanilang Grabe, no, ang nakakahilo ng mga ng mga tawag dito, na mga ganap ni Sir Alden mga kasembreros, kasi nga kaliwat kanan yung endorsements, kaliwat kanan yung mga shoots, kaliwat kanan yung mga events na ini-invite siya mga kasembreros, no. Minsan nagkakasakit na lang, pero grabe, blessing ito mga kasembreros sa kanya, no, kasi dati ay talagang hirap din si Sir Alden. So nakakatuwa at nakaka-bless lang talaga itong buhay ni Sir Alden mga kasembreros. So yon, main item natin ito mga kasembreros, yung nagpadala nga ba si Sir Alden ng orchids at saka foods, no, kay Ma'am Catherine or sa Bernardo family, kasi nga nagkaroon ng di ba, ng birthday event. Sabi dito ni Mami Min ay nagkaroon sila ng konting salo-salo, no, dito sa birthday niya Chrysler mga kasembreros, na kanyang panganay nga mga kasembreros, no, na daughter. So yun, tapos naging extra special daw siya kasi may mga orchids dito. May orchids na violet, tapos may foods. Ito yung pinakauna. Hindi ko mabasa yung sulat merong note siya mga kasembreros, hindi ko alam kung kanino, pero hoping na kahit iso'y galing mga kasembreros, no. Pero yun, 50-50 tayo dito mga kasembreros, as long as wala tayong valid na proof ay hindi ako magbibitiw ng kumapa ng solid na kay Tisoy talaga ito galing. Pero alam natin, no, na dati pa ay mahilig talaga magpadala ito at mag-order si Pops Alden ng mga foods, ng flowers, at ipapadala dito sa Bernardo family mga kasos. Ay nakakatawa, no, kasi ang ginawa nila dito ay may fun games at saka yung kasamahan pala ni Lexine sa World Hip Hop Dance Competition ay in-invite nila pati yung mga parents mga kasembreros. So yun yung naging extra special sa event na ito mga kasembreros. Tapos of course si Mami Min may pa-cake sila at saka kay hindi ko alam kung dito ba nakatira si Chrysler, no, siguro sa malaking bahay. Tapos may sarili lang silang mga kwarto, no, siguro ganun mga kasembreros ang ginawa nila dito. And kumanta-kanta sila, no, happy birthday to him. Of course, so pag Pinoy hindi talaga nawawalan. And ang nakakatawa pa dito, nag-slide sila. Nagpa-slide sila mga kasembreros. Di ba dati dun sa may birthday ni Ma'am Catherine ay nagpa-slide din ng Catherine dito mga kasembreros, no, na kung saan ay bibong-bibo. Sobrang saya nila mga kasembreros. Tapos may isa dito na parang hindi siya makaslide, no, tapos si Baby Q na hindi naman pahulin. si Baby Q talagang akala mo playground mga kasembreros. Ang cute, no, kasi sa loob ng bahay meron silang sariling playground, no, enjoy sila mga kasembreros. So ang cute kasi sa loob ng bahay nila Mami Min, ginanap yung and bongga yung kanilang mga Christmas decors mga kasembreros. So talagang umiilaw-ilaw, na-feel talaga nila yung Christmas mga kasembreros. Dito sa amin hindi kami mahilig maglagay ng mga ng mga decor mga kasembreros kahit Pasko, no, kasi sobrang busy na talaga ni nanay ng magtrabaho at saka magluto at saka magsikaso sa aming special child na kapatid at saka lolo na 92 years old and so on. So
yun, medyo hindi kami sa decor. So, na-share ko lang po mga kasembreros, no? It's not so much important naman talaga no mga kasembreros. And then ito, post ni Alden sa kanyang hindi, sorry. May caption pala dun si Mami Min sa kanyang birthday post para kay Chrysler. Sabi niya dito ay kanina lang to, sabi niya sa post niya sa Instagram, we managed to pull off a simple surprise birthday party for my eldest daughter with the help of Junior Sawata family. Everyone was genuinely happy kahit sobrang limited ang time, kahit limited lang ang time namin to prepare. And shucks, alam mo naman, pag live, may mga palpak, pati didn't matter because the joy was there. What made it extra special was that it turned into a mini reunion of the parents and kids who joined the World Hip Hop International Competition. Truly a heartwarming moment. So yun nga, ang honest, sobrang honest dito ni Mami. Sabi niya, shucks, sabi niya parang dahil live nga siya, may palpak. May mga palpak. So grabe na, sobrang nakaka good vibes nito si Mami Min mga siguro pa nakilala mo to talagang sobrang bait na mama ng phenomenal box office cinema queen mga kasembreros na pinagmanahan of course ni Tisay or ni attorney. And then si Sir Alden, may post siya dito ito yung meal niya sa bawat ride niya mga kasembreros or kunwari magbabike siya. So ito lang yung parang ideal meal niya mga kasembreros. So cyclist meal, 1-piece golden chicken curry with egg, may itlog, rice and small orange juice. So ito po yung kanyang parang kumbaga pa kinakain niya every time na nagbabike siya. Kasi kapag physically fit ka mga kasembreros, may parang may menu ka rin na kinakain. Mga karide, let's not miss this McDo PH cyclist meal on the app breakfast hours only. Hurry till November 30 na lang. So parang rin pala ito, parang promo nila mga kasembreros na 109 pesos lang sa McDo mga kasembreros. So Green and Good Ride the Arches McDo PH mga kasembreros. So yan, parang promo din pala nila ito mga kasembreros hanggang November 30. So parang na-less yung kanyang amount, no? 109 pesos mga kasembreros. So ito po ay talagang para sa mga nagsacycle or nagsacycling mga customers and then nagbabike or tumatakbo. So basta physically fit ka or maraming kang ginagawang effort sa physical mga kasembreros or ikaw ay maraming ginagawa or parang nagbo-burn ng fats. So yun, no, kailangan mo ng gantong uri ng ng meal or pagkain. And then ito, last item natin mga kasmas, of course, no, ang panalangin ni Sir Alden na inaabangan natin. Sabi niya dito ay, Dear God, thank you for all the unknown battles you have fought on my behalf. As your word says, we see through a glass darkly and only know you in part. But you know all things, even when I don't see it. You are actively working for my good, protecting, guiding, and making a way. Help me to trust in your unseen and rest in the assurance that you are always at work in my life. I am grateful for you, for your love, provision, and faithfulness in every moment, both seen and unseen. As Romans 8:28 says, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. In Jesus' name, Amen. So, amen and amen talaga, Pops Alden. So, ito ay inaabangan talaga natin mga kasembreros, no? Na post ni Sir Alden. So, talagang prayer is the best weapon ng ating buhay. Whatever happens, pray. May masaya, pray. May lungkot, pray. May pighati, pray. May battles, pray harder mga kasembreros. So, pray mga kasembreros, no? Yung greatest na weapon natin sa lahat ng oras at lahat ng panahon, wherever, lahat ng lugar, no, kahit saan tayo mapunta. So, yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. Today is
November 26, 2025. Wednesday na po mga kasembreros. Sana po ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, no? Medyo mahaba ito. Babasahin ko yung verse natin. Ang title po ay Ang Mabuting Pastol. John chapter 10 verses 11 to 16. I, Jesus Christ speaking, am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep, but the hireling, yung hired lang na tagabantay ng tupa, he who is not the shepherd, one who does not care or does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care for the sheep or care about the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. So ito mga kasembreros ay metaphor, hinambing ni Jesus Christ mga kasembreros na tayo daw ay ang kanyang mga tupa, no? Yung mga tupa niya na nakakakilala sa kanya, nire-recognize siya mga kasembreros bilang pastor, bilang master, bilang leader, bilang pinuno. Kasi hindi lahat mga kasembreros ay tupa ni Lord Jesus Christ. So sinabi niya rin dito, in-emphasize niya na may mga tupa din, no, na hindi doon kabilang sa fold o doon sa hanay, no? Sabi niya doon sa verse 16, and other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. So, ito yung sasabi na, di ba, ang Israelites, yung mga disciples, no, sila yung totoong yung primary sheep. Sila yung pinaka tupa ng pastol na si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. However, yung lahat ng mga taong nananampalataya sa buong mundo, nasa China ka man, nasa Pakistan ka man, nasa Philippines ka man, nasa Germany ka man, nasa USA ka man, nasa United Kingdom ka man. So lahat ng ito, kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, ay itinuturing tayong kabilang sa mga tupa, no, sa flock mga kasembreros. So hindi man tayo yung pinaka-main na grupo, yung mga Israelites at mga disciples, mga kasembreros, pero sabi dito, malinaw na itinuturing din tayong mga tupa ng Panginoon, mga kasembreros, and sabi niya dito ay dadalhin niya rin tayo, no? Isasama niya tayo so that there will be one shepherd and one flock, mga kasembreros. So kung mapa-adopted children tayo, yung mga Israelites kasi ang piniling tao, di ba? So sila yung pinaka-primary na kumapag-grupo ng mga tupa, mga kasembreros. At tayo naman na iba't ibang Kristiyano sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, ay itinuturing niya mga tupa niya rin, mga kasembreros. So, ang pagkasabi niya dito na I am the good shepherd, mga kasembreros, ay nangangahulugan na siya ay mabuti. Okay? Siya ay mabuti. And ang nakaka-amaze dito, may kinumpara siya na hireling. Ang hireling, from the word hire, mga kasembreros, kung pa nirentahan niya lang or hinar niya yung taong yon para magbantay ng tupa. So kapag ikaw ay tagabantay lang, ay hindi ka gaanong caring, no? Yung love, affection, yung concern mo dun sa tupa na binabantayan mo ay hindi ganun kataas, hindi ganun kalalim, mga kasembreros. So kapag merong mga oso, may mga leon, may mga wolf, mga kasembreros, no? Mga asong gubat ay pag dumating sila tapos kakainin ang mga tupa, ay tatakbo lang yung hireling. Kasi nga, hireling lang siya, mga kasama. He or she does not really care about the sheep. Unlike Lord Jesus Christ, na He's the good shepherd, na kaya niyang ibigay, isakripisyo ang kanyang sarili sa krus, mga kasembreros, only to save the sheep, mga. So grabe, no? Dito natin makita na nagawa na niya, no? He laid down his life, mga kasembreros, for the sheep. Kung kaya siya nagsakripisyo, no? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, mga kasembreros, in order to save his sheep, mga kasembreros, yung kanya mga tupa. And sabi nga na dito, ay the good shepherd gives his life, no, for the sheep. Grabe, yung sacrificial love na hindi pwedeng tumbasan at hindi pwedeng pantayan ng tao,
ay ginawa ng Panginoon, mga kasembreros ng Panginoong Jesus, by God the Father, no, sending His Son Jesus Christ para sa atin. So alam kong hindi naman natin pwedeng pantayan yon, mga kasembreros, and no mortal being, no person sa mundong ito, maging sa susunod na henerasyon at maging sa dating henerasyon, even sa time ni na Moises, ni na Peter, ni na Joshua, ni na Ezekiel, ni na Hezekiah, and so on, ay wala pong papantay, because only Jesus Christ was worthy and is worthy and will be worthy, mga kasembreros, no, karapat-dapat. Siya lamang ang karapat-dapat, mga kasembreros, sa titulong Son of the Living God, and He is the Good Shepherd, mga kasembreros. So kung kaya sa buhay natin merong ganun, no? Yung shepherd natin, yung ating magulang, yung ating guardians, yung ating mga kuya, ate, yung mga nag-a-advise sa atin, yung mga nakakatanda sa atin, yung mga nag-care sa atin, yung mga nagpalaki sa atin, yung mga nag-alaga sa atin, yung mga nag-aalaga sa atin. So ang isa sa mga realizations ko dito, di ba, pag tayo matanda na, so dapat may mag-aalaga sa atin. So nagiging baliktad na, no? Kasi pagka tayo ay bata pa, tayo po ay inaalagaan ng ating mga magulang. Tapos pagtanda nila, tayo naman po ang nag-aalaga sa kanila. So grabe, no? This is also one of the realities of life and truths, no? Katotohanan ng buhay na dapat ay minsan naiiyak ako, mga kasembreros, sa mga naralaman ko na kunwari yung mga matatanda, yung mga lolo, lola, pinababayaan sa loob ng tahanan. Parang hindi na sila inaalagaan masyado ng mga anak, ng mga apo. So nalulungkot ako doon, mga kasembreros, kasi alam ko yung pakiramdam na maging helpless ka na. So yung maging kumbaga pa, hindi mo na kaya magtrabaho, tapos hindi ka na inaalagaan kasi wala ka ng, parang pinapadama ng pamilya mo sa'yo na wala ka ng silbi kasi matanda ka na, parang wala ka ng ambag sa pamilya. So kung kaya sinasabi na parati ng Panginoon na palakihin natin sa pag-ibig, no, yung mga bata. Kasi pagtanda natin, hindi man natin sila nire-require, no? Hindi man natin sila pwedeng pilitin na, alagaan nyo ko, alagaan nyo ko, alagaan nyo ko. So, ang iba pa nga, ganitong ginagawa, no? Kasi may SSS, for example, or may pension sa senior ang mga matatanda. So, binibigyan nila yung apo para, parang sinusuhulan nila, mga kasama, which is, parang nakakalungkot na reality yung gano'n na, nung bata pa tayo, nung hindi pa natin kayang tumayo, basta parang hindi mo na kailangan bilangin pa yung pagkabata mo, simula nung helpless ka pa, tapos nung lumaki ka na, tapos nung nagkaroon ka na ng isip, and then nung di malakas ka na, tapos kung yung gagawin mo sa mga matatanda, sa lolo-lola mo ngayon, ay ganun nila, no? Parang itsapwero na sila, mga kasembreros. So talagang sad reality na kailangan pa silang suhulan, kailangan pa silang bayaran, mga kasembreros, para bantayan yung lolo-lola nila. So dapat hindi ganun yung kultura, no? Kung kaya pag hindi na palaki ng tama ng hindi na palaki sa Biblia sa pag-ibig, mga kasembreros, ang isang bata, ay kayo rin po na pamilya ang magsasuffer sa huli. So hindi pa huli ang lahat, no? Dapat po tayo ay sa bahay natin, pag may mga bata pa, sa mga susunod na henerasyon, sa anak natin na mag-aasawa, kailangang solid, ba? Kumapa yung foundation nila, dapat ay nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag nakasentro sa pag-ibig ng Diyos, ay magiging loving din sila sa huli, mga kasembreros, sa inyo, sa mag-asawa, sa asawa niya, sa magiging asawa niya, sa magiging anak niya, sa magiging sa magulang, no, na magiging matanda ng mga kasembreros. So hindi po talaga mabibili ng pera ang mga anak na mapagmahal, ang magulang na mapagmahal, ang lolo na mapagmahal, ang apo na mapagmahal. So hindi po sila nabibili, mga kasembreros, sad to say. Kung kaya ang tangi lang natin pwedeng gawin dito ay palakihin sila sa turo ng Biblia, which is turo ng pagmamahal at teachings ni Lord Jesus Christ na nakasentro sa pag-ibig. So yun po siya, mga kasembreros. And ang nakaka-amaze din dito sa chapter na ito, no, sa sinabi ni Lord Jesus Christ na, as the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep, and the other sheep, and sabi niya dito kanina, yung ibang mga sheep ay meron din sa labas ng grupo na yun, or sa hanay na yun, mga kasembreros, no, outside of the flock. So yun, no, talagang sa ating buhay, yan, ko na talaga, kasi very realistic yung napapabayaan na yung matatanda. Hindi na sila inaalagaan kasi wala na silang silbi, wala na silang pakinabang. So yun siya, mga kasembreros. And ituring natin na yung ating mga magulang din is mga pastor din yan sila. Kumaga pa, illustration or representation din sila ng Panginoon na maging pastor sa atin, and maging tayo, no,
sa ating mga magulang, sa ating mga anak, asawa, kapatid, and so on. Kailangan maging pastor tayo, na maging good shepherd tayo sa kanila mga kasembreros. So, parang tayo din sa pagtanda natin, no? Hindi man tayo nag-expect, pero ang Diyos natin ay magpipayback ba, no? Babayaran tayo ng Panginoon by touch. Kapag hinipo kasi ng Panginoon ang puso ng mga bata, ng mga apo, ng mga anak, ay magiging loving din yan sila mga kasembreros. Magugulat na lang kayo kapag nagtanim kayo ng pag-ibig, ngayon pa lang sa kanila ay aani tayo ng pag-ibig. So that's the basic and pinaka-primary principle ng Biblia rin mga kasembreros, na what you sow, what you reap is what you reap, what you sow, what you reap mga kasembreros. So kung kaya ay ipagpatuloy natin, no, yung buhay, yung character ng pagmamahal, especially sa loob po ng ating tahanan. Alright, so now sa ating Word of God, na po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and good shepherding, na maging mabuting pastol tayo, and Jesus Christ Himself is our greatest and perfect example. In the mighty name of Jesus we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamaran, paalam po. I love you all.